Magandang araw sa inyong lahat mga kababayan, mga taga-subaybay. So pag-usapan ulit natin yung mga huling kaganapan dyan sa giyera ng Iran at ng Israel. Alam nyo po, totoo talaga yung kasabihan na maraming pwedeng mangyari sa loob lang ng isang minuto. Pero syempre, hindi lang isang minuto ang pag-uusapan natin. Ang pag-uusapan natin is yung nangyari dyan sa gitnang silangan sa loob ng 24 oras. At napakarami pong mga nangyari ngayon mga kababayan. At gusto ko pong i-share sa inyo ito isa-isa para updated kayo, especially yung mga nakatutok dyan sa balitang yan. Well, base sa pinakahuling ulat, nakisali na daw po itong mga Houthi sa gera. Now another development just coming in. Iranian-backed Houthi rebels have claimed that they have launched ballistic missiles at various targets in Israel over the past 24 hours. And this is according to the Houthi-run media. Akala natin noong isang araw hindi na makikisali itong grupong ito dahil nga nagkaroon na ng ceasefire between US at dito sa grupong ito. Pero ngayon, yun nga, meron tayong mga balita na na-receive na ang Houthi ay pumasok na o nakisali na sa gera. Umarya na naman sila. Isang ballistic missile na pinakawalan laban sa Israel ang inamin kahapon, araw ng linggo, ng grupong Houthi. At sinabi nila na nakipag-coordinate sila sa Iran bago nila gawin yung aksyon na yon. At sa katunayan po, ito po pala'y pangalawang beses na ng pag-atake ng mga Houthi sa Israel mula nung mag-umpisa ang gera. Ang unang pag-atake batay sa report ay nag-umpisa 48 hours pagkatapos ng pag-atake ng Israel. So kailan ba unang umatake ang Israel sa Iran? I think noong Huwebes, July 12. So after 48 hours from July 12, umatake ngayon ang mga Houthi. That was the first time na umatake ang mga Houthi sa Israel mula nang mag-umpisa ang gerang ito. At dun sa kanilang unang pag-atake, tinamaan daw po nila ang bayan ng Hebron sa West Bank. At yung pangalawang pag-atake ay ginawa ng araw ng linggo at ang target po ay ang bayan ng Jaffa. Isinagawa ng Missile Division ng Yemeni Armed Forces ang isang operasyong militar na tumama sa mga sensitibong target sa ating kaaway na Israel sa bayan ng Jaffa, gamit ang ilang Palestinian 2 hypersonic ballistic missiles, sa loob ng 24 oras. Ang operasyong ito ay may kaugnayan sa mga operasyong isinasagawa ng Iranian Army laban sa kriminal na Israel. Matagumpay na nakamit ang layunin sa tulong ng Diyos. Ipinaabot ng Yemeni Armed Forces ang pagpupugay sa Islamic Republic of Iran sa kanilang mga mamamayan, hukbo at pamunuan. May buong tapang, determinasyon, at pananalig na hinarap nila ang malupit na agresyon ng mga Zionista. Sa pagtitiwala sa Diyos, pinatamaan nila ang mga pasilidad, punong himpilan, at mga base militar. So yan po yung claim ng mga Houthi. Although sinasabi ng military ng Israel na wala naman daw silang nabalitaan na may tumamang bomba dito sa mga bayan na ito na galing sa Houthi. So hindi pa natin alam kung gaano ka-credible itong sinasabi ng mga Houthi. At wala pa rin pong report kung ito bang missile na pinakawalan ng mga Houthi sa Jaffa ay nagdulot ng malaking pinsala. At wala pa rin ulat kung na-intercept ba ito ng missile defense ng Israel. Alam nyo kasi kung titignan ninyo yung mga report, although bahagyang humina ang puwersa ng mga Houthi dahil nakipaggera sila sa US nitong mga nakaraang buwan, meron pa din daw mga nakaimbak na missiles itong grupong ito. At posibleng itong mga natirang missile nila ang ginagamit nila ngayon para tulungan ng Iran. And regarding naman sa Hamas at saka sa Hezbollah na kilala ring mga proxy ng Iran, wala pang paramdam galing sa kanila. Siguro talagang hindi na kaya ng Hamas at saka ng Hezbollah, talagang bagsak na sila So ano ibig sabihin nito mga kababayan? Ang mga Houthi ay hindi na umaatake sa Israel bilang proxy. Kasi kapag sinabi mong proxy, parang, di ba ang proxy, ikaw yung gaganap doon sa hakbang or sa aksyon na dapat sana'y ginagawa ng pinoproxyhan mo. Pero sa pagkakataong ito, hindi na siya proxy.
Kasi yung Iran umaatake na eh, 'di ba? Sabay na silang umaatake ngayon. So ibig sabihin, nagkaroon na talaga ng bagong front itong gerang ito. Nagkaroon na ng paglawak itong gerang ito. Dalawang bansa na ang kalaban ng Israel, ang mga Houthi sa Yemen at ang Iran. At syempre, hindi naman papayag ang Israel ng ganun-ganun na lang sa ginawa ng mga Houthi, di ba? Bilang tugon, alam nyo ba mga kababayan, nagpalipad ang Israel ng mga jet fighter sa Yemen, papuntang Yemen, para magpakawala ng mga bomba doon. Target ng Israel na i-assassinate si Muhammad al-Gamari, yung chief of staff ng Houthi military. Kagabi, habang isinasagawa ang mga pag-atake sa Iran, lumipad ng mahigit 2,000 kilometro mula sa Israel ang mga fighter jet ng ating Air Force at tinarget ang lungsod ng Sana sa Yemen. Magbibigay kami ng karagdagang detalye sa resulta ng pag-atake sa mga susunod na oras. Ayon sa report, nakikipagpulong daw noon si Muhammad al-Gamari sa iba pang leader ng mga Houthi para pagplanuhan yung mga susunod pang pagganti sa Israel. Pero ang ginawa ng Israel, inatake sila sa distrito ng Hada sa lungsod ng Sana. At target nga nito na paslangin itong si Muhammad al-Gamari. Yun nga lang, sa kasamaang palad, nag-survive sa assassination plot itong si al-Gamari. Hindi siya napatay ng Israel. Kasi kung napatay siya ng Israel, i-confirm naman niya ng IDF eh. Pero walang confirmation ng IDF tungkol dito sa taong ito. And even the Houthi itself, wala silang balita o anumang report tungkol sa nangyari dito kay al-Gamari. At kasunod nga ng pag-ataking yan, naglagay na po ng mga checkpoints ang mga Houthi sa paligid ng lugar at may mga ambulansya din daw na nagdatingan. Siguro may mga tinamaan talaga. Pero si al-Gamari, walang balita tungkol sa kanya eh. Pero alam nyo ba mga kababayan na sa gitna nitong nagaganap na gera, may mga bali-balitang lumulutang ngayon na gusto na ulit ng Iran na makipag-usap sa US. Siguro nararamdaman ng Iran na baka hindi nila matatagalan itong gerang ito. Kunwari, nagtatapang-tapangan sila. Siyempre nga naman, hindi mo pwedeng ipakita sa mundo o sa mga kababayan mo na natatakot ka na. O kaya humihina ka na. So they keep on saying rhetorics na kaya pa nila, na kesyo pupulbusin nila ang Israel. Pero ang totoo, alam naman nila sa sarili nila na hindi nila kakayaning magtagal sa gerang ito eh. Ayon dito sa isang balita na inilabas ng Jerusalem Post, this is dated June 15, 2025. Nakikipag-usap daw ngayon ang Iran sa mga bansang Oman at sa Qatar. At alam nyo kung ano yung pinapakisuyo nila at bakit sila nakikipag-usap ngayon sa Oman at sa Qatar? They are requesting dito sa dalawang bansang ito na kausapin ang Amerika para pigilan daw ang pag-atake ng Israel at muling umpisahan ang negosasyon regarding sa nuclear issue. Ito ang sabi sa pahayagan, Iran has reached out to Oman and Qatar, requesting that they mediate with Washington in an effort to halt the ongoing Israeli strikes and restart nuclear talks. A source familiar with the matter told the Jerusalem Post. So ano ibig sabihin nito mga kababayan? Natatakot na ba ang Iran? Hindi na ba nila kaya? Base pa sa balitang ito, kumikilos din daw ang Saudi Arabia para manawagan ng ceasefire at ibalik ulit ang negosasyon. So kayo tatanungin ko, anong basa nyo dito mga kababayan? Hindi ba obvious na dinadagarin ng Iran? Pero alam nyo kasi, kung desidido talaga ang Iran na mahinto itong gerang ito, isa lang naman ang gusto ng US eh. Isa lang, tanggapin nila yung proposal ni Donald Trump na itigil na ang lahat ng uranium enrichment projects dyan sa Iran. Ito at ito lang ang magpapatigil sa pag-atake ng Israel. Alisin ang lahat ng nuclear and uranium enriched project na nasa Iran. Kailangang i-dismantle lahat yan. Si Donald Trump mismo nagsabi niyan Ito basahin natin yung pinaka-latest o isa sa mga pinaka-latest post ni Trump sa kanyang social media account. Walang kinalaman ng Estados Unidos sa pag-atake sa Iran ngayong gabi. Pero kung aatake kasi ang Iran sa anumang anyo o paraan, babagsak sa inyo ang buong lakas at kapangyarihan ng sandatahang lakas ng Estados Unidos sa antas na hindi nyo pa nakikita kahit kailan. Pero madali tayong makakagawa ng kasunduan sa pagitan ng Iran at Israel, at tapusin na ang madugong labanang ito. Nakita nyo, yan ang sabi ni Trump. At yan din ang nag-iisang kondisyon kung gusto talaga ng Iran na mapahinto ang Israel. At hanggang ngayon umaasa ang Amerika na babalik sa negotiating table ang Iran para dito. Pero alam nyo ba kung anong sagot ng Iran dito? Nagmatigas sila
Nagmatigas sila. Ang sabi ng Iran, hanggat ipinagpapatuloy ng rehimeng Zionista ang pag-atake sa Iran, wala daw kwenta ang lahat ng pag-uusap sa pagitan ng Iran at Amerika na siyang pinakamalaking taga-suporta ng kanilang kalaban. Ayan no, sabi sa Global Independent, Iranian Foreign Ministry said, as long as Israel's attacks continue, there is no point in holding a dialogue with the US that is the aggressor's biggest supporter and accomplice. So nagmamatigas talaga sila. At ito pa ang sabi ng foreign minister mismo ng Iran. Ipinagtatanggol lang namin ang aming sarili. Makatarungan ang pagtatanggol na ito. Lumalaban kami ng may lakas at paninindigan, at ang aksyon namin ay reaksyon lamang sa pagsalakay nila. Kaya kung titigil ang pag-atake, syempre titigil din kami sa pagganti. Handa kaming pumasok sa anumang negosasyon na gustong pigilan ng Iran na magkaroon ng sandatang nuklear, dahil yun din ang aming paniniwala. Naniniwala kami na ang sandatang nuklear ay ipinagbabawal at talagang bawal. Pero kung ang layunin ng kasunduan ay pagkaitan ng Iran ng karapatan sa nuklear, hindi namin matatanggap ang ganoong kasunduan. Pero ano sagot ng Israel? Magiging impyerno ang Iran. Yan ang sabi ni Defense Minister Israel Katz sa kanyang post. Kaya yung title natin dun sa nakaraang video na ginawa ng Israel na impyerno ang Iran, yun po ay hindi galing sa atin, yun po ay balita din. Binabasa lang natin sa balita. Kaya hindi po tayo nagiging bias dito o gumagawa ng sarili nating mga linya. At eto pa po mga kababayan, patunay na talagang lumalaki na itong gulong ito at madami na ang gustong makisali. Kahapon po ay nagpadala ng mga jet fighters ang United Kingdom sa Middle East. At ang sabi ng UK Prime Minister, marami pang RAF jets na ipapadala sila. Ayon kay UK Prime Minister Keir Starmer, nagpapadala na ang United Kingdom ng mga kagamitang militar sa gitnang silangan bilang paghahanda sa anumang posibleng mangyari. Yan ay matapos pagbantaan ng Iran na aatakihin nila ang mga base militar ng UK, France at US kung tutulong ang mga bansang ito sa Israel. Nakita nyo? Napakatapang ng Iran, ano? Take note. Nagpadala ang UK ng mga jets papuntang Middle East dahil pinagbantaan ng Iran ang Britanya kapag sila'y tumulong sa Israel. At hindi lang ang Britanya, ang France at ang US. Kaya nga sabi ni Trump, subukan mo. At pag ginawa mo, bubugso ang lahat ng galit ng Amerika sa iyo. Sabi niya sa Iran, di ba? That's his message. Tama, sinabi ng punong ministro sa mga reporter at sa aming political editor na si Beth Reeby na paghahanda lamang ito. Ang mga RAF jets ay ipinadala mula sa UK papunta sa mga base sa gitnang silangan bilang sagot sa tumitinding tensyon. Sinabi niya na ang desisyong ito ay ginawa kahapon nang lumabas ang balita tungkol sa mga pag-atake ng Israel laban sa Iran. Lahat ng ito ay nangyayari dahil sa matitinding banta ng Iran, hindi lamang sa UK kundi pati sa France at sa Estados Unidos, na kung ang sinoman sa mga bansang ito, halimbawa ang UK, kung makialam sila sa pagharang ng mga missiles o drone na pwedeng pasabugin ng Iran sa Israel, ay magkakaroon ng kapalit para sa United Kingdom. Isang mataas na komandante ng Iran ang nagbabala na kung tutulungan nilang pigilan ang mga pag-atake sa Israel, ang mga base at barko ng UK ang magiging target. Kaya oo, kumpirmado na ang mga fighter jets ng Britain at iba pang kagamitan ay papuntang Middle East, pero malinaw na sinabi ng punong ministro na ito ay bilang paghahanda lamang at hindi nangangahulugan na ang UK ay aktibong nakikilahok sa away ng Iran at Israel. Clear in that is as a contingency rather than any reading into this that we are in some way engaging militarily in the conflict between Iran and Israel. Pero kung saan man sa Middle East or part ng Cyprus dinala itong mga jets ng UK, yun ang hindi nila pinapaalam. Kasi may mga balita na dinala daw sa Cyprus pero walang confirmation kung saan particularly pinadala itong mga jets na ito. So, nagbanta ang Iran nare-rest baka ng UK at France kapag tumulong sa pag-intercept ng mga missile na pinapakawala ng Iran sa Israel Well, kung totoo man ito, abay napakalakas talaga ng loob ng Iran. Biruin mo, hamunin mo pati yung France at UK, hindi lang ang US, di ba? Ngayon, baka naman sabihin ninyo na siguro may ipinagmamalaki ang Iran. Actually, may bali-balita nga na nananawagan ang Iran ng ayuda o suporta sa Russia at sa China. Yun nga lang, ang sabi ni Putin,
Tutulong lang siya bilang mediator. Pagbabatiin niya ang Israel at Iran. So pagdating sa gera, hindi tutulong si Putin, sabi niya. Siguro totoo kasi in the first place busy siya sa gera niya sa Ukraine, di ba? Pero ang China medyo kaduda-duda eh. Sabi ng China, hindi sila natutuwa sa ginagawa ng Israel. Sa katunayan, ang sabi ng kanilang ambassador sa United Nations, sumusobra na ang Israel. Lumampas na daw sila sa linya na hindi nila dapat lampasan eh. Ambassador, what do you think of the current situation concerning Israel and Iran? We strongly condemn the Israelis' attack on Iran. This is a violation of the Iran's sovereignty and territorial integrity. And we are particularly concerned that they are attacking nuclear facilities, which is another red line that Israel has crossed. Kaya ito ring China ang binabantayan ngayon natin kung anong gagawin nila sa mga susunod na araw kapag lalo pang lumala itong gulong ito. Pero ganun pa man, kahit nagpadala ng jets ang United Kingdom, they clarified their position. Nilinaw nila yung kanilang posisyon. Gusto ng UK na ma-de-escalate ang gulo sa lalong madaling panahon. At in fact, nasa Alberta, Canada ngayon si UK Prime Minister Keir Starmer para makipag-meeting sa G7 tungkol sa gulong nangyayari sa Middle East. At kasama rin sa mga dadalo sa meeting na yan, sina German Chancellor Friedrich Merz, French President Emmanuel Macron at US President Donald Trump. Siguro pag-uusapan din nila o paghahandaan nila yung possibility na baka makisali ang China o ang Russia or sino mang mga superpower dito sa gulong nito. Well, that's only a possibility lang naman. Pero kayo, tatanungin ko mga kababayan, sa palagay nyo ba makikisali ang UK dito sa gulong ito? Kasi yun ang basa ng iba eh. Bakit ka magpapadala ng jet sa Middle East? Anong rason? Diba? At war ba yung iyong bansa? Kasali ba sila sa gera? Bakit ka magpapadala ng ganong asset at mga sundalo doon? Pero siguro tanungin natin yung Chancellor ng United Kingdom. May isang interview na ginawa sa kanya na ganyan ng tanong na kung sasali ba ang UK sa gera. Today, we have in the past supported Israel when there have been missiles coming in. I'm not going to comment on what might happen in the future, but so far we haven't been involved, and we're sending in assets to both protect ourselves and also potentially to support our allies. But what we've done in the past, as you know, Trevor, is help protect Israel from incoming strikes, so a defensive activity. So yan ang sabi ng UK Chancellor. O kayo, ano palagay ninyo, sasali ba ang UK sa gera? At habang nagaganap nga itong meeting ng G7, nanawagan sa kanila yung Pangulo ng Israel na si Isaac Herzog. At ang request niya dito sa mga leaders ng G7, sana tulungan nila ang Israel na maalis ang nuclear weapon ng Iran. Kasi dinalaw ni Herzog yung mga naapektuhan ng ballistic missiles ng Iran eh. Eto, pakinggan natin siya, no? Nagpakawala ang Iran ng sunod-sunod na missile attack sa Israel, na pumatay ng mga Hudyo at Arabo, at inatake ang mga tao anuman ang kanilang katayuan sa buhay. Nakikita natin ngayon ang mga sandali ng pagkawasak na dulot ng mga Iranian missile. Pero determinado kaming baguhin ang kapalaran ng rehiyon, at dalhin ito patungo sa kapayapaan sa pamamagitan ng pagpapahina sa kakayahan ng Iran na pagbantaan ang aming pag-iral at ang buong rehiyon. Bukas magsisimula ang G7 Summit. Nananawagan ako sa mga pinuno ng malalayang bansa, kung talagang gusto ninyo ng de-escalation, kung gusto talaga ninyong pababain ang tensyon, payagan ninyo kami, at makipagtulungan kayo sa amin para alisin ang mga sandatang nuclear sa Iran, pati teknolohiya at ballistic missile capability nito, dahil delikado ito sa mundo. At totoo, buuang tiwala ko sa mga Israeli na nagpapakita ng di matitinag na katatagan. Kilala ko ang aking bayan, kami ay isang nagkakaisang bansa, isang matatag na bansa, may malakas na hukbo, at pambihirang mamamayan. Maraming salamat. Samantala, kaugnay naman ng mga jets na ipinadala ng UK sa Middle East, alam nyo ba na meron ding isang barkong pandigma naman sa Britanya din, property rin ng Britain, merong isang British warship ang hinarang ng mga Iranian Navy sa Indian Ocean. Ang sabi sa balita, papunta daw itong British warship na ito sa Israel para tumulong sa pagga-guide ng mga Israeli missiles na pinapakawalan sa Iran.
Pero yun nga lang, hinarang daw ito ng Iranian Navy noong Biyernes ng gabi bago makapasok dyan sa Persian Gulf. At ngayon, sa huling balita, namataan itong barkong ito sa Sea of Oman. So dito, makikita natin mga kababayan na posible, malaki ang possibility na tumutulong din talaga ang Britanya sa Israel. Siyempre, ano i-expect mo, kaalyado? Kahit naman i-deny nila ng i-deny na hindi sila nakikialam sa gera. Siyempre, pag kaalyado mo, tutulungan mo. That's the essence of being allied, right? Yun nga lang, gaya ng US, hindi sila on the offensive part. Hindi sila sumusugod. Sila ay for defense lang. Susugod na rin sila siguro kapag inatake sila. Nagbanta kasi ang Iran sa kanila, di ba? So, that makes sense. So sa pagpapatuloy ng gera, alam nyo po ba na winasak ng puwersa ng Israel ang headquarters ng Iranian Defense Ministry? Sa isang tweet sa social media, sinabi ng IDF na kabilang sa mga tinarget nila ay ang headquarters ng Iranian Ministry of Defense. Tinarget din nila ang SPND nuclear project, yung headquarter ng SPND, at yung iba pang mga target. Ang sabi ng IDF, dito daw sa mga opisinang ito binubuo ang mga plano sa pagbuo ng nuclear projects at dito rin daw itinatago ng Iran ang kanilang mga nuclear research archives. So malaking bagay din sa Israel itong pagkawasak ng mga building na to. Kaya dapat targetin talaga to kasi dyan ginagawa yung mga plano At dyan din daw nakatago yung mga research na ginawa nila for nuclear projects. At saka tama lang din na mawasak ito dahil una na rin namang pinatamaan ng Iran yung Ministry of Defense ng Israel So ganti-ganti na lang, di ba? And additionally, sapul din sa Iran yung kanilang Navy headquarters. At maliban dito, winasak din daw ng Israel ang pagawaan ng mga armas na pinapatakbo ng Quds Force sa Tehran. So isa pa tong magandang balita, malaking bagay din ito. At bukod pa dyan, nagpakawala din daw ang Israel ng dose-dose ng surface-to-surface missiles papunta sa mga target sa Iran. This is the third night or the third day ng gera. At inatake na naman ng Israel ang Iran bilang tugon sa sinabi ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Ang sabi niya, magbabayad ng mahal ang Iran. Kailangang magbayad ng Iran ng mahal dahil sa mga sibilyan na namatay dun sa kanilang mga ballistic missiles na pinakawalan. Narito tayo ngayon dahil tayo ay nasa isang nagaganap na laban para sa ating kaligtasan, isang bagay na ngayon ay malinaw sa bawat mamamayan ng Israel. Isipin ninyong mabuti, ano ang mangyayari kung ang Iran ay magkakaroon ng sandatang nuklear na pwede nilang pakawalan sa mga kabundukan ng Israel? Ano ang mangyayari kung ang Iran ay mayroong 20,000 missiles na tulad nito? Hindi lang isa kundi 20,000. Ito ay isang laban para sa ating pag-iral. Kaya tayo'y lumalaban ngayon sa digmaan ng ating kaligtasan laban sa dalawang banta ng paglipol. At buong tapang natin itong hinaharap. Lumipad tayo, pinalibutan natin ang buong himpapawid ng Iran. Ang Iran ay magbabayad ng napakamahal para sa sinasadyang pagpatay nila sa mga sibilyan, mga babae, bata, na intensyon talaga nilang gawin. Makakamtan natin ang ating mga layunin, at ilalapat natin sa kanila ang isang matinding dagok. Mararamdaman nila ang bigat ng ating kamay. Magbabayad sila ng napakabigat na halaga para sa pagpatay nila sa mga bata, kababaihan, at inosenteng sibilyan. Makakamtan natin ang lahat ng ating layunin at aalisin natin ang dobleng banta sa ating pag-iral, ang banta ng nuklear, at ng libu-libong ganitong missile. Hindi natin ito papayagan. Mananalo tayo. Alam nyo, matagal na po kasing pinaghahandaan ng mga pinuno ng Israel ang digmaang ito Kaya naiintindihan naman yan ng mga citizens sa Israel. Naiintindihan nila yung kanilang sitwasyon. Hindi sila umaangal na sinisisi yung kanilang mga leader na bakit nakipaggera, kaya ganito yung nangyari sa atin. Hindi gano'n. Naiintindihan ng mga Israeli yung kanilang sitwasyon na malaki ang banta sa kanilang region. Malaki ang banta sa kanilang existence. At base sa pinakahuling report, nasa kalsada po ngayon ang mga rescue team matapos bombahin na naman ng Iran ang mga lungsod ng Haifa at Kiryat Gam. Nabigo ang air defense system na protektahan ang lugar ng Bat Yam na naging dahilan sa pagkawasak ng isang apartment building doon. Ayon sa report, kailangan pa rin daw gibain ang iba pang mga gusali sa paligid nito na naapektuhan din ng malakas na pagsabog. Na-recover na rin daw ng rescue team yung ikapitong biktima nitong pagsabog na ito at patuloy sila sa paghahanap dun sa iba pang mga nawawala dito sa apartment na nawasak. At makikita din daw na palakad-lakad yung mga sugatang residente dun sa ibabaw ng mga guho.
Tapos yung iba naman daw is nagkalat sa kalye sa labas. Ayon sa report, yung ganitong pag-atake daw ay hindi pangkaraniwan. Actually, gusto ni Netanyahu na umatake sa Iran dahil mahina pa raw ito, mahina ang bansang Iran. Pero dito sa nakikita natin kasi, malinaw na may sapat na kakayahan pa rin ang Iran na magdulot ng ganito kalaking pinsala. Parang isang napakalakas na pagsabog, tapos sobrang daming alikabok sa hangin. Parang ang kaya ko na lang makita sa tabi ko ay hanggang kalahating metro na lang. May usok sa lahat ng dako. Hindi na ako makahinga. Biglang tumilapon yung pinto mula sa bisagra. 76 years old na ang nanay ko. Nasugatan siya sa ulo at tinahi ang parehong braso. Pinipilit kong huwag umiyak. At kasama po sa mga nawasak ng pag-atake ng Iran sa Israel ay ang Weizmann Institute sa lungsod ng Rehovot. Ang Weizmann Institute, para po sa inyong kaalaman mga kababayan, ang siyang sentro ng innovation sa Israel. Kumbaga tinatawag itong utak sa Israel kasi dito ginagawa ang lahat ng mga experiments, mga laboratory para sa mga research ng Israel. Hindi po ito isang military base. Pero dito ginagawa ang daang-daang laboratory experiments. Tinamaan daw po itong gusaling ito at pinangangambahan na mayroong mga natrap sa loob. So far, wala namang opisyal na ulat kung may namatay dito. So yan yung sitwasyon ngayon sa Israel, Pero kamusta naman ang sitwasyon sa Iran? Ano naman ang lagay ng mga Iranian ngayon? Kasi hindi lang naman ang Iran ang nagpapaulan ng bomba o ng missile sa Israel Kahit ang Israel, nagpapaulan din sila ng missile ngayon sa Iran. Well, ang sabi sa report, takot na takot daw ang mga tao at nagpapanik dahil po sa mga panibagong pag-atake ng Israel sa lungsod ng Tehran. Kabilang sa mga tinamaan ng Israel ngayong araw ay ang opisina ng Ministry of Justice. Ayon sa mga ulat ng Iranian media, umaabot sa mahigit 224 na katao sa Iran ang napaulat na namatay mula pa noong Biyernes nang mag-umpisa ang giyera. At nasa 1,277 naman daw ang sugatan at nagpapagaling sa ospital. And sa Israel naman, base sa report, meron silang 24 na namatay at nasa 600 na sugatan. At napaulat din na mayroong 8 Pilipinong sugatan sa Israel dahil sa pambobomba ng Iran. Sabi ng Philippine Embassy sa Tel Aviv, mayroon daw isang Pinay na nasa critical na kondisyon sa ICU matapos siyang tamaan sa puso at sa baga. Tapos mayroon pang isa na inoperahan din sa ibang ospital at mayroon ding isa na tinamaan sa braso at binti. Pero sa Iran, buti na lang at wala pa namang mga Pilipinong nadadamay sa gera. Kaya yung ating mga kababayan po dyan sa Israel at Iran, patuloy po sana kayong mag-ingat at manalangin. At sinabi din kagabi ng Israel na inatake nila ang nasa 80 target sa Iran. So ganun kadami yung kanilang tinarget nitong isang gabi lang, 80 mga targets. Kabilang po dyan ang isang oil refinery sa northern part ng Tehran. So binobomba na rin ng Israel kahit yung mga oil depot or oil station sa Iran. Dati kasi bawal nilang gawin yan pero ngayon mukhang unlimited na ang Israel sa pwede nilang targetin. Talagang gera na ito At maliban po dyan sa 80 targets na yan, marami pa daw na naka-line up sa listahan ng mga target ng Israel. At ano naman ang reaksyon ng mga tao? Siyempre, panic mode ngayon ng mga Iranians. Kahit nga daw yung mga tindahan dun nagpapanik na
At panic mode din ang buong lungsod. Marami daw po ang nagtatangkang umalis ngayon sa Iran. Ito, panoorin niyo yung mga videong nakalap natin, ano? اما احتمالا کشتگان اینجا مردم داشتن یعنی At ito namang videong ito ay sa airport dyan sa Tehran. So habang yung iba ay nagpapanik, natatakot, meron din naman ng mga nagdidiwang habang pinapanood yung pag-atake ng kanilang bansa sa Israel. So ayan ano, at si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu naman, wala siyang tigil sa panawagan sa mga Iranians na mag-alsa na, pabagsakin na ang spiritual government ni Khamenei, umpisahan na ang revolusyon. Yan, ganyan yung mga panawagan ni Netanyahu ngayon eh. At syempre yung mga ganyang panawagan, musika yan sa pandinig ng mga oposisyon. Alam nyo, may mga oposisyon din sa Iran. Parang mga lobong naghihintay din yan eh, dun sa pagbagsak ng kanilang rehimen, ano? Kaya halimbawa nito ni Reza Pahlavi, kung kilala ninyo si Reza Pahlavi, siya po ang dating prinsipe ng Iran na ipinatapon pagkatapos ng 1979 revolution. Alam nyo, itong prinsipeng ito eh, malapit ito sa gobyerno ng Israel eh. At para sa kanya, itong gerang ito ay isang malaking pagkakataon. Ang ugat ng problema ay ang rehimen, at ang likas na katangian nito. At ang tanging solusyon na talagang pakikinabangan ng sambayan ng Iranian pati na rin ang malayang mundo, ay ang pagkawala ng rehimeng ito. Matagal ko nang ipinaglalaban ang paniniwalang ito, na ang tunay na solusyon ay ang pagpapalit ng pamahalaan. Ngayon na ang pagkakataon natin. Pero alam nyo ba, kung nakasurvive yung hepe ng Houthi dito sa assassination plot ng Israel, eh meron namang hindi nakaligtas, merong minalas. At isa nga dyan ay itong head ng intel ng Iranian Revolutionary Guard. Yung head ng kanilang intelligence department na si Mohammad Kazemi. Si Kazemi po ay dagdag sa humahabang listahan ng mga matataas na opisyal sa Iran na na-assassinate ng Israel. Yan po ay kinumpirma na ni Prime Minister Benjamin Netanyahu at sinabi niya na patay na nga si Kazemi. At yung kanyang deputy na si Hassan Muhakik. Napatay sila kahapon lang, araw ng linggo dito sa Pilipinas. At maliban kay Kazemi at kay Muhakik, kinumpirma din ng IRCG na 8 pang matataas na opisyal sa Aerospace Division ang napatay ng airstrike ng Israel noong Biyernes. So far, nagpaabot na po ng pakikiramay ang IRCG sa pagkamatay ng kanilang mga matataas na opisyal na tinawag nilang martir. At patay din sa pag-atake ng Israel si Ali Shamkhani, isa sa mga tagapayo ni Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei at dating kalihim ng Supreme National Security Council.
Batay sa report, namatay to si Shamkhani dahil sa sugat na nakuha niya matapos ang unang bugso ng pag-atake ng Israel. So I think mga Biyernes ito namatay. Si Shamkhani ay dating komandante ng hukbong dagat, isa sa mga pinakamaimpluwensyang politiko ng Iran at pangunahing tagapayo ni Supreme Leader Khamenei. Namatay siya matapos tamaan yung kanyang apartment sa Tehran. So ngayong araw, nagpapakawala na naman po ang Iran ng mga bagong ballistic missile sa Israel, especially dyan sa Tel Aviv. Tingnan natin yung coverage ng Manila Bulletin tungkol dyan. So dito mga kababayan, nakikita ninyo na ginagawa ng Iron Dome ang lahat para pigilan sa pagbagsak ang mga missiles ng Iran. Pero syempre wala namang perpektong missile defense sa mundo, kaya meron pa rin nakakalusot. And although marami ng mga military leaders sa Iran ang namatay, malinaw dito sa napapanood natin na hindi pa rin talaga tuluyang nawawasak ang kanilang kakayahan na magpalipad ng mga ganito kadaming ballistic missiles. By the way, 3 daw po ang namatay dito sa pag-ataking ito. So I think hanggang dito na lang muna po yung ating mga updates. Medyo mahaba-haba na rin yung mga updates na naibigay natin tungkol dito sa mga pinakahuling kaganapan dyan sa Middle East. Alam ko na napakaraming kababayan natin ang very concerned dito sa mga nangyayari sa Middle East, kaya hinahabaan natin yung ating episode. By God's grace, maihahatid pa natin sa inyo yung iba pang mga updates sa mga susunod na araw. And we are promising by God's grace na ang ihahatid naming mga balita sa inyo ay mga kompleto at tamang ulat tungkol dito sa isyong ito. At nagpapasalamat din kami sa lahat ng mga sumusuporta sa amin. Salamat po sa patuloy ninyong panonood dito sa ating The Blessed Reader channel. Muli po, bago tayo magtapos, may mga babatiin lang po tayo, Shout out po kay Sir Danilo Mabulo ng Ocaña, Carcar City, Cebu. Magandang araw sa inyo dyan, mga taga Cebu, sa Carcar especially. Kay Sir Efren Sorillo Sr. ng Bacoor, Cavite, shout out po sa inyo. Shout out din kay Roland Jaramillo ng Ilagan City, Isabela. Kay Ma'am Jennifer Evarite ng Jeddah, Saudi Arabia. Ingat po. Kay Sir Jacinto Villamor ng Cainta, Rizal. Shout out kay Sir Gilbert Tumampal ng Semirara, Caluya, Antique. Kay Ma'am Leonela Bonifacio Abaga at sa kanyang Abaga family, kamusta po kayo? Kay Sir Ruben Cañete ng Zamboanga City. Shout out din po kay Ma'am Lizelle Lau ng Hong Kong. Kay Ma'am Josephine Alvarez ng Ilocos Sur. Kay Sir Antonio Mongkil ng Davao City. Kay Sir Nelson David ng Orani, Bataan. Kay Sir Emiliano Salazar ng Barangay Pansol, Quezon City. Sa Far East Glass Bigno ng Davao. Kay Sir Freddy Pameron ng Mindanao. Kay Sir Rolando De Guia ng Chicago, kamusta po kayo dyan? Kay Sir Ramon Romero ng Taytay, Rizal. Shout out din po kay Ma'am Tamar Galgo ng Jerusalem, naku, ingat po kayo dyan. Kay Sir Orlando De Leon ng Doha, Qatar, shout out po. Kay Ma'am Poring Baranga ng Carcar, Cebu. Kay Sir Pedro Hagisa ng Iloilo City. At greetings din sa pamilya ni Proud OFW ng Panama, sa kanyang pamilya sa San Andres, Quezon. Shout out din kay Sir Joffrey Medequiso ng Silang, Cavite. Kay Sir Joel Tamala ng Mindanao. Shout out din kay
Shout out din kay Darton TV ng Jagna, Bohol, kay Adonis Sibug ng Clark Air Base and Antipolo City, kay Ma'am Celeste Aga ng Lanao del Norte, kay Sir Ruben and Lolet Masikat ng Laurel, Batangas. Shoutout din po kay Sir Roel Colaljo ng Calamba, Misamis Occidental, kay Sir Ernesto de la Peña ng Tagum City, kay Sir Paul Moti Basbas ng Brooks Point, Palawan, kay Sir Romeo Dolendo ng Lome, Togo, Africa. So I think seafarer si Sir. And kay Ma'am Lina Tolentino ng Capas, Tarlac. And last but not the least, kay Sir Alju Forcel ng Rosario, La Union. Alam ko po na kulang pa po ito para sa mga dapat batiin. Kung pwede lang sana lahat kayo ay mabanggit ko dahil sa pasasalamat sa inyong pagtangkilik, mga kababayan. Pero paumanhin po kung hindi ko man po kayo mabanggit. Siguro i-comment nyo po ulit yung inyong lugar para next time ay maisama po kayo sa listahan. And again, sa ating mga kababayan sa gitnang silangan, lagi po kayong mag-ingat at pagpalain po kayo ng may kapal. Maraming salamat po at magandang araw po sa inyo.